Kwentuhan tayo habang natutulog si Ryle. Tapos maghihimay ako ng walnuts. Tanong ng karamihan, ano daw ba ang pagkakaiba ng process ng agency at agent? Ito po ang pagkakaiba nun, guys. Umpisa natin sa agency. Ang agency po kasi is kapag nag-apply ka is maraming documents na hinihingi sa'yo. At same lang din naman sa agent na kailangan mo mag-down payment bago ka i-process. Ganun po sa agency. Usually sa agency, experience ko po sa cross-country, ganyan. And then, ang mga requirements po sa agency is resume, passport, tapos yung validity ng temporary residence mo kung saan bansa ka man. Kasi ako galing ako ng Taiwan. So, tinanong kung kailan yung expiration ng ARC ko, which is yun yung temporary residence namin sa Taiwan. Tapos, agency, ayun nga po, yung stay mo kung hanggang kailan. Tapos, yung iba hinihingan pa ng NBI tsaka police clearance. Tapos, yung iba din, nagpo-provide din ng bank statement. Yun po. Yun lang po yung pagkakaalam ko kapag cross-country. Pero sa Pilipinas po, napakarami ng requirements ng mga agency ng papuntang Poland. Pero kapag mga Hungary, Slovakia, ano lang din naman po, basic lang din yung mga hinihingi lang ng documents. Sa Poland, napakarami, lalo na pag magbibisa appearance ka. Tapos, same lang din naman ng process ng working permit, tsaka yung paghihintay mo, depende. Kapag cross country ka kasi, gaya ko galing sa Taiwan, is draw basis yung visa. So, hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng visa appearance. Kahit na process na yung working permit mo, kasi usually ang working permit napaprocess yan 3 to 4 months kapag out of Poland. Pero kapag dito sa Poland kasi 2 weeks meron na, 2 to 3 weeks meron na pag dito sa Poland pero pag out of Poland, gaya ko, galing ako ng Taiwan, naghintay ako ng 3 to 4 months. Tapos yun po yung mga requirements usually pag agency sa cross country. Pag sa Pilipinas, napakarami, hindi ko kasi kabisado, pero alam ko yung mga requirements sa Pilipinas. Kung gusto niyo gumawa ko ng video para doon, gagawa ko kayo ng video. Tapos kapag ano po kasi agent, ito po ang pagkakaibang kagandahan sa agent. Ang hinihingi lang po kasi sa agent is down payment tsaka passport. Yun lang po ang hinihingi. Tapos kung tinatanong lang kung kailan yung stay mo, hanggang kailan yung kontrata mo, kung saan bansa ka manggagaling. Tapos pagkatanong ng agent sa'yo, nag down payment ka, sasabihin sa'yo na waiting ka lang ng 3 to 4 months for working permit. Same lang din naman sa agency na ganun ang process na working permit. Pero ang kagandahan lang kasi pag agent, kasi palis ako ng agent, is directly ka nakakapag follow up ng application mo. Kapag agency kasi minsan tineded na ka. Na-try ko na rin po kasi mag-apply dati nun sa Canada naman, pero hindi kasi sila lagi nag-update. Kumbaga matitengga mo na yung message mo or hindi nasasagot yung call mo, ganun. Tapos yun nga po, ang kagandahan ng agent is sasabihin sa'yo kung ano talaga yung process mo. Kaya mas suggested po kung gusto niyo magpo-process talaga is agent, kasi hindi kayo makikipagsabayan sa karamihan kapag agency, kasi ang dami nag-apply dyan. Tsaka ang advice ko lang sa inyo is mamimili kayo ng legit agent. Yan ang kahit sa agency rin naman, basta dun kayo sa may nakakapagpaalis, doon kayo mag-apply, sure yan, mapaprocess ang working permit nyo, makakaalis kayo, depende mo kung makakapaghintay kayo sa
sa visa appearance gaya ng ibang bansa is do basis. Madalang na po kasi ang ano ngayon, ang by appointment na lang ang visa. Pilipinas na lang ang by appointment ng visa. Then halos lahat is by draw ng visa, kaya hindi mo alam kung kailan ka makakaalis. Tapos kung halimbawa kayo ay nasa ibang bansa at doon kayo nag-apply at napang-abutan kayo ng end of contract, maghanap kayo ng agent or agency na pwedeng i-transfer yung application nyo sa Pilipinas, or pwede kayo mag-exit sa Pilipinas para hindi masayang yung application nyo. So kasi merong ibang agency na nag-ano sila, or agent na nagkukon sila, kung natanggap sila ng application pero hindi sila nagko-continue sa Pilipinas, hindi sila nagko-continue sa Pilipinas, kaya ang nangyayari is nasasayang yung application ng mga tao, nababaliwala na. Pag dito kasi sa Poland, halos lahat ng alam kong ano dito, agency or agent, hindi sila nag-refund. Kapag nag-process ka is diretso na talaga yun, walang refund kasi yung napag-alaman ko nga na may binabayaran din kasi sila dito. Dati kasi ang working permit is libre lang, ngayon mautak na ang mga agency dito, nagbabayad na sila, nagpapabayad na. Pero hindi naman ganun kalaki, nga lang sa sinisingil sa atin ng mga agent o agency. Tapos yun lang, kung gusto nyo ng mabilisang follow up sa agent, kayo mag-apply. Depende sa inyo kung saan kayo kung saan kayo kampante mag-apply, kasi ang pag-apply ngayon ng Poland is sugal na, hindi na ganun kabilis gaya dati. Paswertihan na lang ngayon ang punta ng Poland. Ang mabilis ngayon is Hungary. Kaya yung mga in-upload kong video sa Pilipinas is mga halos walang ginagastos, medical lang, pa Hungary and Slovakia yung mga nagpapaalis. Sa ngayon hindi kasi ako makakilos ng maayos kasi nga may baby ako. Hindi ko pa nga maharap ang sarili ko ngayon. Walang ayos-ayos, sige lang. Maganda lang siyang tayo ngayon, pero okay lang. Basta kung nandito na kayo sa Poland at wala kayong trabaho, kailangan nyo ng trabaho, basta nandito kayo sa Poland, kasi mas madali magbigay ng trabaho pag dito sa Poland. Pag out of Poland, dadaan talaga kayo ng agency or agent. Kasi malaki gastos dito, guys. Totoo naman yung sinasabi ng karamihan na hindi ka makakarating ng Poland kung wala kang pera. Totoo yun, kasi naranasan ko. Dati may libre pa, ngayon wala na. Wala nang libre ngayon. Kasi mauutak na rin yung mga nagpa-process ngayon, talaga nagpapabayad na. Pero para sa akin, maano nyo naman masusulit nyo naman yung magagastos nyo, kasi kung halimbawa gagastos kayo ng kasi ang taas na talaga ngayon lalo na pag galing Pilipinas at cross country, inaabot ng 280,000 sa peso convert pag agent ha. Tapos pag agency sa Pinas or agent pa Poland, inaabot na ng 330,000, 350, may mas mataas pa nga dun. Marami nga ako nakakilala dito na halos nakagastos sila ng 500,000 makarating lang dito sa Poland. Sabi nila expectation versus reality raw, sabi nila disappointed daw yung iba kasi nga ang liit nga lang daw ng sahod. Maliit nga ang sahod, guys, pero ang pagkain mo dito napakamura lang ng gagastusin mo. Tapos wala kang iintindihin na halos na babayad ka ng malaking bayad sa bahay, tsaka yung babayaran sa mga kung ano-ano expenses sa bahay, except pagkain lang talaga. Kasi ang mga agency dito minimal lang din naman yung sinisingil nila, hindi naman ganun kalaki. Kaya I suggest ko sa inyo, mag-Poland kayo, huwag kayong magpa-distract ngayon sa mga ibang kapwa nating kababayan, kasi ngayon dati talaga ang baba-baba ng sahod ng Poland, pero ngayon ang taas na. Sabi nila kano daw ba ang sinasahod ngayon sa Poland? Usually ang basic ngayon inaabot na ng 40,000 pataas. Ang basic pa lang yun, depende sa offer ng agency.
may mas mataas pa. Tapos ang pinakamaganda pa rito is unlimited stay, as long na magpo-process ka ng documents mo ng temporary residence mo, unlimited stay ka dito. So ayun lang guys, kung may question pa kayo, mag-message lang kayo or mag-comment lang kayo sa video ko. Please subscribe kayo sa video ko, subscribe kayo. Alam ko marami na kayong sumusuporta sa akin, and thank you guys. Basta regarding Poland or papuntang Europe, magtanong lang kayo guys, huwag kayong mahiya. Thank you and God bless all. Bye. Tulog lang yung baby ko kaya ako nakapag video. Bye bye.